i-share ko po sa inyo itong ang title po niyan is, ayan, Clothed with Kindness. Ayan. Sige, hindi na po ko lang intro. Ayan, kasi po, parang, dito, medyo, ayan, pag-pray nyo din po. Kasi medyo masakit po yung ulo ko. Kaya I pray na matapos nga po ito, na makapag-share po sa inyo at tagang makuha po natin kung ano yung message ni Lord po sa mga buhay din po natin na as send the light putatan nga po. Ayan. Kaya yung title ko po is Clothed with Kindness. Tapos next nyo lang po, may mga damit po dyan. Di ba po tayo, mahilig po tayong mamili ng mga damit o mahilig tayong parang pumili ng mga bagay sa atin. Parang, ay, ito, gusto ko to, bagay to sa akin, gusto ko tong suotin. Ay, ito, parang, parang maganda to, yung ganyan. Kaya parang sa message po ngayon, ayan, naisip din po natin na maging bagay din sa atin yung, yung ugali na, yung pagiging mabait nga po, o yung kind nga po. Ayan. Tapos, meron lang pong kwento dito. Ayan, nilagay ko na rin sa gilid yung kwento para mabasa nyo na din po. Ayan. Merong bagong mag-asawa. Ayan, si Jenny tsaka yung isang lalaki na hindi naman siya pinangalanan. Ayan. Tapos, sila yung parang bagong mag-asawa na nangangarap o nagkakaroon sila ng pangarap dun sa magiging anak po nila. Parang nag-iisip sila, ano kaya yung magiging sa anak natin? Parang ganun. Ano kaya mangyayari sa kanya pag lumaki siya or kapag pinanganak na siya, ano kaya itsura niya? At kung ano man yung mga naisin niya sa buhay. Tapos isang gabi nga po, habang nag-uusap yung mag-asawa na yon, naisip nila na, ay kaya, maglista kaya tayo ng mga, yung parang pwedeng, magiging siya in the future. Ayan, tapos edi nagsulat nga sila ng mga gusto nila. Tapos yung lalaki, sabi niya, sige, sino sa atin niya mauuna? Tapos sabi din ng lalaki, sige, ako na nga lang. Ayan. Tapos sabi niya, ayan, gusto ko yung magiging, anak nga daw nila. Sabi niya, gusto ko yung magiging anak nila, ganyan na, gusto ko maging successful siya, gusto ko someday maging leader siya. I hope, na magkaroon din siya ng scholarship. Siyempre, pag may scholar ka, matalino yung bata na yon. Tapos gusto ko din, I want them to have big ambitions, goals, ayan. Yun nga yung sinabi ng lalaki. Tapos habang pinagtutuloy nung lalaki yung pagsasalita niya, ayan, napatingin siya dun kay Jenny o yung asawa niya na parang naka-side A na parang tumitingin ng ganun sa kanya. Tapos yung babae, siya na yung magsasalita, sabi niya, gusto ko, ayan, I want them to be kind. Ayan, parang sobrang simple lang ng gusto niya. Kasi yung lalaki, syempre gusto niya yung parang masyadong, yung parang siya na mismo yung nangangarap dun para sa parang magiging anak nila na kahit wala pa nga yung parang yung anak nila na yun. Tapos sabi lang ng babae, I want them na gusto niya daw na maging kind yung anak niya na yun. Sabi, it seems she was making a different list. Tayo din po kaya, na may part din po kaya sa mga buhay natin na naisip natin, ay gusto kong maging mabait. Di ba? Parang ganun. Kasi parang, di ba po ako Christian? Alam ko na yung parang kailan ko lang na-realize na, maldita pala ako dati. Parang niisip ko kasi, napakabait ko. Parang isip ko, sobrang bait kong bata, ganyan-ganyan. Pero habang binabalikan ko yung mga kwento ng buhay namin, naisip ko, ay, may nasabunutan pala kami ng bata, may mga sinugod pala kami. Parang may mga ganun pala kaming kwentuhan kapag nagkukwentuhan kami ng kapatid ko na, ay, may ginawa pala kaming ganito. Naisip ko lang, ang bait ko. Pero tayo po kaya, na naisip natin na gusto ko din yung maging mabait. O kaya kung meron mang iiwan ka sa mga tao, ganyan na, kaya yung pwede nilang makuha sa'yo? Yan, makuha kaya nila yung kamalditahan, makuha kaya nila yung kung gaano kakataray, yan. O makita nila, ay, ito, mabait. Tapos alam ko naman po, di ba, parang sa atin, kapag may mga fellowship ng mga kababayan, sino ang pinaka? Ganito. Tapos syempre alam natin na hindi naman, parang ako, sinashare ko to, hindi ko po sinasabi na, ako yung mabait kasi hindi po ako nakakuha ng pinakamabait nga ganun. Pero I hope and pray na sa gabi na to, di ba, na alam ko po, OPM to, na dapat about sa prayer. Pero ang gusto ko po, kasi sa gabi na to na sinasabi din ni Lord sa heart ko po na ipag-pray po natin na suotin natin to, yung kindness, na we are clothed with kindness. So kung sa mga kababaihan, laging familiar po sa atin yung verse na, she is clothed with dignity.
Di ba parang ganun? Parang sa atin din, naisin din natin yan na, na clothed din tayo o suot natin tong kindness nga na to. At alam po natin, di ba po sa Bible, marami pong mga sinasabi doon na put on, ayan, suotin mo yung ganito, suotin mo yung ganyan. At isa nga po doon nabasa ko, ay, sinabi rin pala to ni Lord, na suotin din namin to, na maging mabait din kami. Parang ganun. Kasi may mga times nga po na tayo nga pong mga Christian, na may mga misconceptions nga po sa atin na ay, ito, Christian to, pero ganyan siya. Ito, Christian. Naalala ko yung college ako, lagi akong tinatanong nung mga classmates ko nga na mga non-Christians nga sila, uy, di ba si ganito Christian siya? Ba't siya ganyan? Tapos ikaw, ganito ka naman. Parang ako papaisip ako, tatahimikan ko na lang siya kasi parang sa akin, ayoko magbigay ng comment sa buhay niya kasi hindi ko naman siya ganun kakilala. Kaya tayo rin po, di ba, parang na tayo din, di ba, na walang parang hindi tayo maisipan na mas mabait pa yung hindi Kristiyano sa parang sa Christian. Ayan, kaya tayo din po, suotin din po natin tong kindness na to. Tapos, meron nga pong verse dito. Ayan, sabi sa Colossians 3:12. Ayan, sabi, therefore, as God's chosen people, ayan, na tayo po ng mga pinili po ni Lord, ayan, holy and dearly loved, na minamahal nga po tayo ng Diyos, clothe yourselves with, ayan, with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Diba? Na makita po sa atin to na, suotin nga daw po natin to. Ayan. Tapos, meron po diyang ayan, next po. Sabi po dyan, sabi, the epistle to the Colossians, o yung sulat nga po sa Colossians, sabi, offers a similar list. Nakagaya po nung kaninang may mag-asawa o bagong mag-asawa lang sila, na meron silang mga listahan na gusto nilang maging virtue o gusto nilang maging yung anak nila someday or mang mangyayari sa kanya sa future. Diba? Parang ito din sa sulat nga po sa Colossians, may sinasabi nga po doon na may listahan nga din doon na dapat maging ganun kayo. At alam natin na yung mga sinusulat nga po sa Bible, diba, na kiniklaim natin na sinasabi din po yun ni Lord sa atin, na hindi man tayo taga Colossians, diba? Pero I pray na tayo din. Diba sabi, the virtues that define the life of a follower of Christ. Ayan. Tapos sabi dito, and right near the start we hear this. Ayan, clothe yourselves in kindness. O clothed with kindness. At alam natin na God wants us to be kind. At alam ko po, di ba, parang sabi, napaka-simple naman ito. Di ba, parang simple, maging mabait. Parang simple naman ng message, to be kind lang. Kasi alam natin na, dati pa lang, tinuturo naman to be kind, to be kind, to be kind. Pero, ang hirap nga pong panindigan. Parang ang hirap niyang gawin, mabilis lang siyang sabihin. Yan. Tapos sabi nga po dito, naghanap din ako ng mga verses, yan, sa Colossians 3:12 nga po, pinag-compare ko lang, o parang, ko lang. Tapos sabi dito sa, ayan, kapag binasa nga po natin sa TPT, ayan, sabi, so robe yourself with virtues of God. Ayan pala ibig sabihin nun, na kapag, meron kang kindness, ayan, sinusuot mo yung virtue of God. Kasi isa siya dun sa mga virtues nga ni Lord. Tapos sabi dun sa, ayan, basta Tagalog, Bible. Ayan, sabi dun, mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos. Kasi di ba po, nakikita sa isang tao, kung siya, parang, kung kunwari, kapag nagsuot siya na parang pang teacher, teacher to. Ay, pag nagsuot siya na parang doktor, alam ko, doktor to. Parang sa atin, dapat yung sinusuot natin, may kita to na, hindi man nakalagay na verses yung nasa damit mo, pero malaman niya na, ang bait nito, siguro Christian to. Parang ganon. Tapos, meron din, sabi dyan sa, the message, dress in the wardrobe, God pick out for you. Si Lord pala, meron siyang mga pinipiling susuotin natin. At isa nga po yun yung kindness. Kaya suotin nga po natin yun. Tapos naalala ko lang din, parang sa mga ka-work nga din. And, parang di naman kasi ako open sa kanila sa kung parang sa mga personal life, or kung di ko naman sinasabi sa kanila, ay, Christian ako. Parang nag-work lang, ganyan. Tapos, one time nga doon, may isang, wala naman akong ginagawa. Naguhugas lang naman ako ng plato. Parang team building lang namin. Dating-dati pa. Nagugas na ako na sabi niya, Mira, Christian ka ba? Sabi ko, bakit? Kasi ganito, ganyan. Dami niya nang sinasabi ko,
Talaga. Parang napagano na lang ako. Sabi ko, wala naman akong sineshare sa kanya, pero napatanong lang siyang ganun. Yan. Kaya parang, praise God, di ba, kung isa din po sa atin, nakikita sa atin na, nga po tayo, Christian tayo, na hindi man natin yun pinopost, hindi man natin yun pinangangalandakan, nagsusuot ng kung ano-anong mga damit na sinasabing Christian ka. Pero dapat po, nakikita nga po yun sa mga buhay po natin. Tapos yan, next po. Yan, sabi, ayan. Sabi, that's not a particularly radical statement. Yan, simple, to the point, many of us have heard it since childhood. Na kahit nung mga bata pa tayo, sinasabi yun ng mga magulang natin na, nak, maging mabait ka, nak, ganito. Parang lagi sa ating sinasabi yun na maging mabait nga po tayo. Sobrang simple lang nga po. Kasi kahit dati pa tinuturo naman po sa atin yun. Tapos ganito nga po tayo kapag mabait, di ba? Yan, sabi dyan, yan, binabati natin yung mga tao kapag pangiti ka, tapos gumaganyan-ganyan ka, ang bait naman ito, ayan. Tapos, parang politely na tumatango-tango ka nga, ganyan. Tapos, naalala ko lang kasi minsan, dahil parang tahimik ako, ganyan. Tapos, may mga magkukwento sa'yo, parang ayaw mo naman siyang bastusin na, tigil mo na yung kwento mo. Pero ikaw, tango-tango ka lang. Parang iniisip ko, siguro pag tatango-tango ako, titigil na siya. Pero yun pala, iniisip niya na, ang bait naman, sige, kwento pa ako ng kwento. Parang ganun sila. Pero ayun nga. Ayan. Tapos meron din, tayo din, di ba? Parang iniisip natin, nagkikare tayo sa mga kapitbahay natin. Ayan, we reach out to our friends. Ayan, tapos sabi dito, we're basically generous and understanding with co-workers. Ganun din sa mga katrabaho natin, ganyan. And we serve our communities kung paano ba kayo nag-serve sa community natin? Ayan. For example, yung parang hindi ka nagkakalat o yung parang isip mo, mabait ako kaya hindi ako magtatapon basta-basta. Naalala ko kasi nung bata ako, parang nakapalda ako nun. Tapos yung bulsa ko kasi nung elementary ako, butas yon. Tapos syempre, di pa naman ako ganun, piling ko mabait lang ako. Pero ang ginagawa ko pala, kapag nagatapon ako ng basura, nilalagay ko siya sa bulsa ko, butas yung bulsa ko. Nalalaglag siya. Parang ganun. Tapos, may nakalagay nga din dyan na kapag meron nga tayong mga sobra na, mga sukle, ganyan, sa atin, meron tayong mga sobrang sukle. Minsan binibigay na nga lang din natin yan sa mga tao na nanghingi sa labas. Hindi ko alam kung ganun ba tayo na kapag meron tayo, nagbibigay din po ba tayo sa mga nangangailangan o palagi lang natin silang iniiwasan na, sana hindi niya ako lapitan. Parang nga ganun. Ako din, parang naisip ko nga po, tawag dito, isa sa pangarap ko na nawa mangyari siya. Yung parang kapag may mga lalapit sa yun, yung mga nangangailangan sa labas, yung parang meron ka laging maibigay na something. Ganun, parang naalala ko, kapag sasakay ako ng jeep, o kaya kapag may makakasalubong ako, may manghihingi sa'yo, lagi kong iniisip yung, baka angel siya. Angel in disguise, no? Parang, kailangan, meron akong something na maitulong sa kanya. Ganun, at kung minsan wala man akong maibigay, parang, lagi kong basta laging tumatatak sa isip ko na ipag-pray ko tong tao na to, na hindi ko man siya nahawakan, na lay hands, o talagang nalapitan, pero pinagpipray nga din siya na i-bless nga siya ni Lord. Tapos tayo din, di ba, sinusubukan din natin na maging respectful, maging magalang, nirerespeto natin yung mga tao, mga nakakasalamuhan natin, again, and we perceive social rudeness. And, ayan, we resolve to be mannerly. Yung parang yung parang kapag may mga rude, ikaw iniisip mo pa din, dapat hindi ako ganun. Tapos sabi dito, we do unto others and find that often they reciprocate to us. Minsan inisip natin, gagawin ko to, tapos, siguro ibabalik niya to. Parang tapos sabi nga dito, we practice random acts of kindness. Ayan, tayo, pinapractice natin yung kindness, pero randomly lang. Ayan, kasi inisip natin, kapag ginawa ko to sa kanya, alam ko gagawin niya rin to sa akin. Kaya ako to ginagawa. Kaya gusto kong maging, parang kind nga sa kanila. Sabi, such goodwill coming back around. Ganun yung iniisip natin. Tapos may next nga po dyan. Ayan. Tanong to ni Charles Stanley. Sabi niya, do you think you are a kind person? Parang simple yung tanong, tingin mo ba, mabait ka? O parang lagi ka na lang sinasabihan, itong bata na to, kapag binanggit yung pangalan na to, yan, ito, ganito yan. Parang may naisip ka na agad na negative na ugali niya. Na parang sa atin, pag binanggit yung pangalan mo, gusto ko tong makausap kasi ganito siya. Ayan. Sabi dito,
Would those who are closest to you agree with your assessment? Nung tanong na yun, napaisip ako kasi baka isip, uy, mabait ba? Baka sabihin naman, nagsasalita siya dyan, di naman siya mabait. Kaya yun nga po, parang sa akin, sinishare ko to, para sa atin, tayo din, pag-pray natin na sabay-sabay nga po tayong baguhin ni Lord. Diba? Sabay-sabay na hipuin ni Lord yung mga puso natin, na tayong mga Christian, hindi lang po dapat tayo, yung parang, ang galing-galing mo na sa Bible, ang dami mo nang nalalaman, parang ang lalim na ng mga tutunan mo, pero yung mga basic of life, nakakalimutan mo na, hindi mo na na-apply. Kasi minsan iisip natin, ay, ang galing ko na sa Bible, memorize ko na to lahat. Yan, mula Genesis hanggang Revelation, memorize ko to lahat ng verses. Pero pagdating sa sa simpleng pagiging kind lang, nagiging rude pa nga tayo sa iba. O, yung parang sobrang harsh mo na. Ayan. Tapos nagpasalamat nga po kay Lord kasi, parang parang na ako yun na, okay sa akin na tahimik ako kasi, siguro yung ibang mga tahimik din dito, ganun sila na, ang daming tumatakbo talaga sa mga isip natin, na minsan, parang kung sasabihin mo yun, siguro, nakasakit ako ng kapwa ko, kasi ganun nga. Pero thankful ako kay Lord, kasi mas pinipili kong tumahimik, kaysa kapag nagsalita ako, alam kong may makakasakit ako ng tao, parang ganun. Kasi syempre ako, kilala ko po yung sarili ko na, talaga ako, kapag minsan may mga, pag hindi ka nga nakapag-pray, or minsan, bigla-bigla ka nalang nagre-react, talaga, parang offensive talaga yung mga words ko po. Parang may mga ganun ako na, alam ko, nakaka-offend ako, kasi ganun, parang may mga times na prangka ka nga din, kapag ito yung gusto kong sabihin, nasabi ko siya. Pero may times na, thank you kay Lord, kasi parang sa pagiging tahimik mo, okay, pinipili ko na lang yung mga salitang sasabihin ko, pag sinabi ko ba to, kaya parang, okay kaya to sa kanya, ganyan. Kaya minsan ko, for example po sa mga chat, may mga nasabi na ako, pero hindi, delete, hindi pwede to. Kasi yung parang tumatakbo sa isip ko, na-type ko siya, tapos hindi, parang unrude ko na ito, masyado bang lagi ko siyang iniisip na sa isang tao kaya pag narinig niya to, kaya pag nabasa niya kaya to, ano kaya yung dating na to sa kanya, baka kaya minsan dadamihan mo na lang yung emoji, dadamihan mo na lang ganito, o kaya kapag yung salita, dodoblehin mo yung mga letters para mukhang okay siya pakinggan. Pwede pag thank you, you, para mukhang sweet, parang ganun. Kasi kahit sa pag sinabi ng thank you, parang wala emotion niya na. Parang ganun, di ba? Parang minsan nagiging rude ka sa kung paano ka nga mag-type. Or kung paano ka makipag-usap. Yan. Tayo kaya, pag may tinanong tayo, mabait ka ba? Tapos pag tinanong ba yung family mo, tinanong yung mga kasama mo ngayon, mga classmate mo, masasabi ka nila na, mabait to. Ayan. Tapos meron sabi dito, sabi yan, kindness is a virtue that stands out in a world of harshness. Yan, alam po natin yan. And selfishness. Hindi lang daw to, attractive ka, it's an attractive quality evident not only on our faces. Kasi minsan isip mo, mukhang mabait to tapos pag nagsalita pala, parang pala siya magsalita. Ayan. Pero, hindi lang dapat siya mukha ka lang mabait. Ayan. Tapos sabi, but especially in our words and actions. Kaya praise God nga po ng mga nakaraan. Kasi di ba, naturo na sa atin na yung mga, pwede pala tayo makapatay kapag nagsasalita ka. Or, kapag nagsasabi ka ng ibang, parang nakakasakit na words nga sa ibang tao. Ayan. Dapat hindi lang to mukha ka lang mabait, kundi kahit sa mga words na sinasabi nga po natin, at sa mga actions natin. Minsan may mga ganun din ako na sa mga actions ko nga, may mga na-offend din sa akin. Kasi minsan, hindi ka nga, parang hindi ka na nakakangiti, inisip na, hindi ako pinansin ni Ate Mira, siguro, parang galit siya sa akin. Tapos minsan kasi, parang yung kilay ko, may sarili siyang buhay, tumataas siya ng kusa. Kaya isip nila, tinatarayan ko sila. Kahit hindi naman talaga. So parang, dapat din, parang may mga times na maging careful tayo sa mga, facial expression nga din. Kasi minsan parang, poker face ka lang, wala kang reaction. Tapos yung pala, yung reaction mo na yun, na kahit wala ka nang nireact, may reaction pala yun para sa ibang tao na rude ka na, o kaya naman harsh ka na sa kanila. Yan. Tapos next po, yan, sabi, kindness, more importantly, yan, kindness is an attribute that should characterize every believer because it's a reflection of Christ in us. Na sa tuwing, parang sa tuwing kumikilos tayo, isipin natin na, nire-reflect natin si Jesus. Ayan, pag ganito ba yung ginawa natin, nakikita ba nila si Jesus sa mga buhay po natin? Ayan, tapos next po, sabi dito,
Ayan, we are kind, not because someone deserves kindness. Minsan madali naman talagang maging mabait kapag mabait yung kausap mo. Tapos, kapag siya, rude siya, o parang magaspang yung pananalita niya, gusto mo, ganun na lang din yung ituring mo sa kanya. Tapos sabi ito, ayan, or because of what we get and in return. Kaya minsan nagiging mabait tayo kasi din to nabait to sa akin, kaya babaitan ko na lang din. Parang ganun. But because of who we are in Christ. Yan, kasi diba sabi, madali naman talagang, parang yung sinasabi nga po, diba sa Bible, na madali naman talagang magmahal sa kapwa natin kapag mahal nila tayo. Pero paano tayo pag i-bless ni Lord, o paano tayo bibigyan, di ba may sinasabi na may reward naman talaga dun sa mga ginagawa po natin. Pero kung paano ka re-rewardan ni Lord, kung dito pa lang sa lupa, na-rewardan ka na magiging mabait ka lang dun sa mga mabait sa'yo, gagawin mo lang sila ng kabutihan, natutulungan mo lang sila, dahil natulungan ka din nila. Di ba? Parang ganun. At minsan, alam ko po na mahirap talagang maging mabait sa kanila, lalo na kung parang ang sama niya, parang isip mo, hindi niya naman deserve tong parang baitan mo pa lalo sa tao na to. Kasi ganito siya, ganyan. Pero, syempre sa atin, as Christians, nire-reflect nga po natin si Lord sa mga buhay po natin. And thus, sabi dito, next po, ayan, kindness is treating others the way God treats you. And kung paano tayo tinitreat ni Lord, at ganun din natin tinitreat yung ibang mga tao. Yan. Next po. At alam po natin, di ba, sa fruit of the Spirit, kasama po dun yung kindness. Yan. Kindness, goodness, at sunod-sunod na po yun. Ayan. Sabi, although kindness is produced by the Spirit within us, ayan. Kaya that pinag-pray din talaga natin na yung manifestation nga din ng fruit of the Spirit sa mga buhay natin. At isa nga po dun yung kindness. Sabi, it's also an attribute that we are expected to cultivate because it is commanded in God's Word. Si Lord din, kinakommand niya sa atin, isa din sa, inuutos nga din ni Lord sa atin is maging mabait nga po tayo or to be kind. Sabi sa, may verse po yan, sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another. Kung pag-aaralan natin lahat ng mga one another, isa pala dun sa sinasabi ni Lord is to be kind. Na maging mabait nga po tayo sa bawat isa. Tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven us or forgiven you. Diba? Na maging mabait nga po tayo sa kapwa din natin. Tapos sabi diyan sa Colossians 3:12 na nabasa na po kanina, yan, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. At lahat po ng ito, sabi diyan sa Colossians, pag binasa niyo po yung iba pang mga translations niya, nakalagay din na you must. Ibig sabihin nun, dapat talaga natin gawin. Dapat maging ganito tayo, dapat maging ganyan. Ibig sabihin nun, commandment po talaga yun ni Lord. Tapos next po, yan, sabi dito, yan, kindness begins with thoughtfulness because our minds are set on others, not on ourselves. Ako din, pinag-pray ko palagi na na yung sinasabi na sa Bible na, isipin mo na mas mahalaga yung iba kaysa sarili mo. Kaya minsan, kung gagawin ko to, ay hindi, mas mahalaga sila kaysa sarili ko. Parang ganun. At ganun nga din po yung kindness. Di ba kung iniisip mo na, ay, babaitan ko to sa tao na to kasi mas mahalaga siya kaysa yung sa sarili mo nga. Di ba? Sabi, we are sensitive to the needs of those around us and ready to offer help with our words or actions po. Ayan. And then, next po, ayan. Tayo nga po, bilang follower nga po tayo ni Lord, ayan, we too should be characterized by kindness. Na dahil, disciple tayo ni Lord, dapat nakikita sa atin na may kindness nga po tayo. And because the Holy Spirit is working to produce this fruit within us, we have the capacity to be kind in every situation. Minsan, di ba, parang, nakakapanting na ng tenga yung kind. Yan. Kaya mamaya, pag nag-pray po tayo, na maging totoo po yan sa mga buhay natin. Yan, sabi, even when others are unkind to us. Ako din, marami akong, parang, bago ko nga po ito i-share, parang dami kong, parang, na-encounter nitong, parang, may nga din po, naisip ko, parang yun nga, nabanggit ko sa testimony, parang sabi ko, wag gagante. Parang minsan, kung malditahan lang talaga, kung magmamaldita ka lang talaga,
kaya mo naman talaga yung gawin, pero thank you Lord, Christian ako, hindi ko na to gagawin. Parang thank you Lord kasi binago mo ko, hindi ko na to, parang hindi ko to sasabihin, hindi ko to gagawin. Kahit may mga salita na tumatakbo sa isip ko na gusto ko nang gumanti, gusto ko na talagang Pero sabi ni Lord, ayan, be kind. Yan. Kaya, message po talaga to sa akin. Kaya, sinishare ko lang sa inyo. Kasi parang may one time nga din po, Monday, may nag-chat sa akin, ganun. Tapos, syempre, nasa trabaho ako, nisip ko, nireplyan ko ba to? Hindi, di ko nireplyan. Kang inabot ng, tinahimikan ko lang, ganun. Inabot ng Friday. Mira, ganyan. Parang ko, parang mapapabuntong hininga lang na, Tapos, praise God kasi nga, parang, dahil, binabago ka nga ni Lord, ayan, sabi ko, okay, lahat ng bagay nadadaan sa usapan, sige, usap kami. Parang ganun. Kasi kung nisip ko, nung Monday siguro, kung, dinaan ko yun sa init ng ulo, dinaan ko yun sa kung ano-anong mga salita, siguro hindi yun parang hindi siya mag-e-end ng okay. Yan. Thank you kay Lord kasi, parang meron nga ding, self-control nga din na, kasi kung siguro kinausap ko yung tao nun agad-agad, ko, ay, nag-away na lang kami. Siguro, wala na, ganun. Pero thank you kay Lord kasi nga, parang pinalipas ko ibang araw, tapos nakapag-pray ka, nakapag-isip-isip ka, tapos tinutulungan ka ni Lord kung ano ba yung tamang i-reply mo to, anong tamang isasabihin mo. At, ayun, naging okay naman siya. Praise God. Ayan. So, kahit may mga bagay na, parang may mga tao nga na hindi sila nagiging mabait sa'yo, parang minsan parang, ewan ko kung nababanggit niya ba yun na, ang unfair naman, parang ganun. Isip mo, Christian ako, ba't ganun parang ang unfair? Ganun, bakit sila ganito ganun? Parang mapaisip mo ganun. Pero, diba, thank you pa din kay Lord kasi alam naman natin na may time para sa mga bagay na hindi man ngayon agad-agad na meron na agad na kasagutan, pero alam natin na nasa process naman yun. Yan. Kaya kailangan pa rin nating maging mabait sa kanila kahit nga parang di sila ganun sa atin. At ganun naman talaga yung tinuturo sa atin ni Lord na hindi lang natin gagawin kasi ganun din sila sa atin. Diba? Sabi dito, ayan, kindness matters. Ayan. Talaga to? Nagmamatter talaga kay Lord na kailangan meron tayo nitong kindness na to. Kasi hindi niya naman to isasama sa fruit of the Spirit kung hindi siya nagmamatter. Siguro din niya naman to babanggitin sa Bible kung hindi to mahalaga. Diba? At sabi dito, however, this doesn't mean that we become pushovers or easy targets for attack. Siyempre, hindi ko naman po iniisip na may sinasabi dito na maging lang tayo, uto-uto. Alam niyo, parang, masyado ka namang, mabait. Hindi ko alam kung may nagsabi na sa inyo, masyado kang mabait, gumanti ka na. Ewan ko kung may mga nagsabi na sa inyo. Pero syempre, hindi po tayo yung parang, yung babaitan mo na lang, tapos hayaan mo, paulit-ulit na lang yung gagawin sa'yo. Syempre, kapag ganon, hindi ka napapayag. Pero hindi sa paraan na, makakasakit ka naman ng tao. Ayan, sabi, as Christians, we should never ignore wrongdoing. Ayan. Hindi naman talaga dapat natin tinotolerate din yun na nagiging ganito na sa'yo. Minsan may nagtanong sa akin, parang daw ba, basta na lang, non-verbatim, kasi nakalimutan ko na yung kwento. Pero parang, paano kung may, hold upper, tapos ganito ka, okay lang ba na gumante, saksakin mo din. Praise God, kasi parang praise God, kasi nga, nag-Bible school ako that time, nabanggit yun ni Pastor Dan na, okay lang yun, yung may self-defense. Manaksa ka na, joke lang. Hindi, parang, kapag mga ganong pagkakataon na, syempre parang isip mo, kung kaya mo namang i-depensahan nga din yung sarili mo, parang okay lang daw yung mga ganon. Basta may nagtanong na may taong ganon nagtanong sa akin. Nabanggit yun that time sa Bible school. Sabi ko, pwede pala. Hindi, kapag nasa danger na rin talaga yung buhay natin. So, hindi naman tayo basta, mabait ako, sige lang, saksak ka lang, saksak. Hindi naman dapat ganon. Sabi dito, ayan, but should express ourselves in a Christ-like manner pa din. Kagaya ni Jesus, di ba, nagalit siya, pero hindi, yung galit niya na yon is pa din. Parang hindi naman yung basa-basa lang siya nagalit. Yung parang spiritual na galit pa din yung ginawa naman ni Lord, di ba? Sabi dito, not striking at the person, but at their action. Minsan kasi nagagalit tayo or parang inaan natin yung mga tao, di tayo nagiging mabait sa kanila. Parang isip mo, ikaw na yung kasalanan. Pero hindi, di naman siya mismo yung kasalanan. O hindi naman talaga yung tao na yun yung, matawang-tawa. Parang siya mismo yung pagkakasala. Kundi yung may actions lang talaga siyang ginawa. Kaya kailangan, yun din, parang ipakitaan pa rin natin sila na, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. May mga pagkakataon nga din na inisip ko,
kapag magko-correct nga ng tao, nisip ko, sasabihin ko pa ba to o hindi? Tapos may mga times na hindi ko na lang siya sasabihin kasi napag-pray ko na, okay. Okay na to. Parang ganun. Tapos, next po. Ayan, God shows kindness to all mankind. At alam po natin yan, na lahat naman, at tayo naman po, pinakitaan talaga tayo ni Lord ng kindness niya nga po sa atin. At ito yung mga verses na nandyan po. Yan. Yung verse na nandyan, hindi yun yung words na nasa baba. Kaya ganon. Yan. Tapos sabi niya kasi sa Titus, di ba? Dito pinapakita ni Lord na His supreme act of kindness is seen in His provision of salvation. Ayan, binigyan tayo ni Lord ng salvation dahil napakabuti ni Lord sa atin. Hindi niya tayo hinayaan na mapahamak at niligtas niya nga po tayo. Binigyan niya po tayo ng kaligtasan. Kung hindi mabait si Lord, siguro hinayaan niya na mangyari sa panahon natin ngayon, yung mga nangyayari siguro sa Old Testament, kapag nagkasala ka, bubuka na lang yung lupa, tapos lalamunin ka bigla. Pero thank you kay Lord kasi pinakitaan niya tayo ng kabutihan niya. Yan, to sinful people. Kung ngayon pa lang, for example, sa atin, di ba, minsan, may mga times na nakakapagsinungaling ka, may mga times na may mga nagagawa ka nga din na hindi tama, ganun. Kung si Lord hindi siya naging mabuti sa atin, sabi niya, ay, ikaw, Mira, ginawa mo na naman to. Minus ka na, hindi ka na makapuntang langit. Parang ganun. Pero thank you kay Lord kasi hindi siya nga ganun. Tapos, yan din, yung next na verse dyan, sa Romans 2:4, ayan, hindi ulit yung words na sa baba yun ha. Sabi, although the Lord has the right to strike sinners, ayan, na may mga, pwede naman talaga ni Lord na strike nga yung mga kasalanan o talagang parusahan niya na agad at any moment, ayan, pwede naman talaga yon. He is patient and His kindness is meant to draw them to repentance. Naalala ko nga yung kanta nga po na, nakalimutan ko yung kindness leads me to repentance. Tama. Basta yung ganun. Parang dahil sa kabutihan ni Lord, doon ka mapapaisip na kailangan kong mag-repent kasi napakabuti ni Lord sa buhay ko na dapat nire-repent ko tong bagay na to. Yan. Tapos sabi dyan po, next po natin, yan, sometimes, the best response to those who revile us is not self-defense, but peaceful kindness. Ayan, nung mga nakaraan, yan talaga yung inaano sa akin ni Lord, yung pangit man pakinggan, pero yung papatayin mo sila sa kabutihan mo. Parang ganun. Parang, di ko alam kung nagigets niyo po, pero parang, sige, sabihin mo to sa akin, pero ganito pa din yung igaganti ko. Parang kabutihan pa din. Parang ganun. May mga times na, yung pinaprovoke ka talagang magalit. Sige, magalit ka. Mira, ganyan. Parang isip ko, parang gusto mo na lang banatan, gusto mo na lang sabihin. Siyempre ako, ang dami ko, ganun, marami din naman talaga akong, masalita din naman talaga ako. Parang ganun. Pero isip ko, hindi. Kailangan parang papatayin mo siya sa kabutihan mo. Parang yung overcome evil with good pa din. Yung ganun pa din sinasabi nga din ni Lord. Sabi, this is not a sign of weakness na kapag hindi ka gumante o kapag hindi ko rin, ratatat yung mga pinagasabi sa'yo at hindi ka din naman nagsalita ng ganun, weak ka na. Dahil di ka gumante. Dahil pinakitaan mo pa rin siya ng mabuti. Kundi, it's a sign of strength. Kasi mas malakas ka sa kanya kasi kaya mong i-handle yung mga pinagasabi niya na ka pa rin at peace ka pa din. Yan. Sabi, kindness conquers by disarming the attacker and ending the fight. Na minsan, di ba, kapag may mga salita ng salita, tapos bigla mong tinahimikan, akala nung nagsasalita na yun, siya yung panalo, pero di niya alam, talo siya kasi naubos yung laway niya. Pero parang ikaw, nisip mo, okay, salita lang siya. Ako, at peace pa din ako. May mga ganun kasi na, yan. Kailangan, hindi ko mabanggit yung pangalan. Tapos, yan, sabi po dito, ayan. Yan. Next po, ito po yung mga expression of God's kindness po sa mga buhay po natin. Yan. Sabi dito, si Lord, di ba, yan, He pardons us from our sin. Pinatawad ni Lord yung mga kasalanan natin. Sabi, there is nothing we can do to gain redemption on our own. Parang sa atin, wala naman talaga tayong kayang gawin. Di ba? Si Lord lang naman talaga yun. Pero si Lord, pinatawad niya yung mga kasalanan natin at ganun nga ni Lord pinapakita yung kabutihan sa mga buhay nga din po natin. Sasabi din po dyan, next po, He provides for our needs. Kung si Lord, hinayaan niya, parang nagalit na lang siya sa atin, hindi niya tayo pinakita ng kabutihan. Siguro wala na tayong kinakain ngayon. O parang wala na tayong, parang
parang nilalasap ng mga pagpapala. Ayan. Pero thank you kay Lord, diba? Having saved us na niligtas nga po tayo ni Lord, He now meets our emotional, yan, physical, at mga material needs nga po natin. At pinoprovide pa din yun ni Lord. Tapos sabi dyan, in times of danger, yan, He often protects us. Si Lord, pinaprotektahan niya rin po tayo. Tapos sabi din po dyan next, sabi, and every, answered prayer is an act of kindness. Yan, may isip pa natin na, ay si Lord, ang buti niya sa akin kasi sinagot niya pa rin tong prayer ko na to kahit nung kahapon may nagawa akong ganito. Diba? Parang kahit may mga na-neglect ako nung time na to, pero si Lord sumasagot pa rin siya ng panalangin. Ganun. Sabi din po dito, He gives us the gift of eternal life. Si Lord, hindi niya naman tinigil yung buhay natin agad, pero hinintay ni Lord na magbabago to, may process pa din. Ayan. Nabinigyan pa rin tayo ni Lord ng eternal life po. Sabi dito, God keeps every promise He makes. Na may mga pangako si Lord sa'yo, gagawin niya pa rin yun, tutuparin niya pa rin yun. Hindi dahil sa may nagawa kang isang kasalanan, hindi niya na tutuparin. Kundi dahil mabuti si Lord, alam niya na nag-repent ka, di ba? Tutuparin pa rin ni Lord yung mga promise pa rin niya sa buhay mo. Tapos sabi po dyan, He is personally involved in our lives. At alam natin na si Lord, lagi siyang present sa mga buhay natin. Na minsan isip natin, nangungusap pa rin ba si Lord sa mga buhay natin? O nandito pa rin ba si Lord? O kakampi ko pa rin ba si Lord? Ayan, nakasama ko pa rin ba si Lord? Pero si Lord, involved pa rin siya sa mga buhay po natin. Tapos sabi po dyan sa, ano yan? Ayan. Tapos sabi dito, ayan. He is personally involved in our lives. Tapos yung last po, we have the promise of His presence with us. Ayan. At kagaya nga po na sinabi ko kanina, na pinapangukuan pa rin tayo ni Lord na mararanasan pa rin natin yung presensya niya. Diba? Na ganun pa din si Lord, ganun pa rin kabuti si Lord na walang condition na kapag ginawa mo to, ay hindi, pababayaan na kita. Kundi ganun pa din talaga si Lord. Kasi ganun yung unconditional love na pinaparanas nga po sa atin ni Lord. Tapos meron po dito mga verses lang po na nabanggit yung kindness. Nasabi dyan sa Proverbs 19:22, what is desirable in a man is his kindness. Ayan. Yan daw yung desirable daw sa isang tao yung pagiging mabuti niya. Tapos sabi po sa Proverbs 3:3, kindness begins in the mind and heart. Alam natin na, 'di ba, minsan may mga nagkakasala nga din tayo minsan sa mind natin, sa isip at sa puso. 'Di ba? Pero masabi mo na meron ka ng kindness sa buhay mo kapag kahit yung puso at isip mo hindi negative yung sinasabi o parang hindi akma sa Bible yung sinasabi dito. Yan, tas sabi nga rin po sa Zechariah 7:9, practice kindness. Na kahit sa atin din po, i-practice din natin yun. Minsan dahil napakakulit na ng tao na to, talagang ginagantihan mo na, nawawala na sa atin yung respeto sa isang tao. Parang naisip ko nga din yung mga yung sa atin din po, yung mga youth dito. Syempre naisip mo, ay, napakakulit ng kuya na to, ganyan. Tas ikaw din, wala pang ginagawa yun, pero palapit pa lang, hahakabang pa lang, kuya, gaganong parang nawawala na agad yung respeto, yung parang pagiging mabuti mo pa rin na parang kapatiran, ganun. Kaya practice kindness. Ayan, kasi minsan nisip natin, dahil ganito siya, na lang, basta-bastayin mo na lang siyang ituring, ganun. Kaya sa atin din po, practice pa din natin yung pagiging, kind natin. Tapos sabi po dyan sa 1 Peter 2:3, if you have tasted the kindness of the Lord, kung naranasan nga din po natin yung kabutihan ni Lord sa mga buhay natin, we should make it a part of our lives as well. Dapat sa atin din, pinaparanas din natin yung sa iba pang mga tao. Yung kindness nga na yun, na naranasan natin. Tapos, dito po, may mga actions of kindness na pwede din nga po natin gawin as Christian po. Number 1, a Christian life is a lifestyle, not random. Kanina, nung mga umpisa pong mga nasabi ko, di ba, may mga nabanggit po ako dun na random acts of kindness sa ginagawa natin kasi iniisip natin, gagawin din sa atin yon in return. Pero dapat nga po, hindi random yung kindness na yun, kundi dapat lifestyle. Ginagawa natin yun lagi at kasama na yun sa buhay nga po natin. Tapos may example nga po dyan, yung sa
story ng Good Samaritan. Ayan. At alam ko na familiar nga po tayong lahat sa kwento na yan, na merong tatlong tao dyan na involved involved dun sa tao na na sugatan o na nanakawan nga po. Meron dyan priest, may Levite, and may Samaritan. Sa atin po kaya, sino po kaya tayo dun sa tatlo na yun? Diba? Siyempre yung Levite tsaka yung priest, sila, nakilala nila si Lord eh. Yung Samaritan, ito yung parang, malayo sila. Kasi parang bawal nga sila sumamba sa Diyos ng, pero siyempre sila, pa din, nakakapag-worship pa rin sila dahil nga dun sa sinabi ni Jesus. Pero ayan nga, yung sa Samaritan na yan, tayo din kaya, makikita kaya sa buhay natin na ganyan din tayo, o kapag may nakita tayo na nangangailangan, lalaktawan lang natin sila. Sabi, the first two, see the wounded man and wonder only. Parang nag-isip lang siya na, kung tutulungan ko siya, ano kaya mangyayari sa akin? Diba? Parang ganun yung sinasabi nung sa dalawa, yung sa priest and sa Levite. Tapos sabi nung pangalawa naman, sabi, but the Samaritan sees and says, if I don't help, what will happen to him? Parang dapat ganun nga daw po yung response natin o yung attitude natin na kapag di ko kaya tinulungan, ano kaya mangyayari sa kanya? Yung parang palagi mong iniisip yung kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan ng sarili mo. Yan. Tapos sabi po dyan sa next po, but the Samaritan teaches us that kindness always takes the risk. Alam naman natin na syempre baka yung sugatan na yon sa Samaritan na hindi man nakasama sa kwento, pero kung isipin natin, ay baka balikan yung yung sugatan na yon, baka balikan siya nung nagnakaw sa kanya, at syempre yung Samaritan na tumulong, baka madamay siya. Pero yun nga, sabi dito, kindness always takes the risk. It comes near to the wounds of this world. Such kindness also returns. At alam natin na, naman talaga, bumabalik naman talaga yung mga ganong kabutihan na hindi man agad-agad. Naalala ko yung isang testimony lang din po ng Wednesday. Sabi niya, kapag mabait ka pala talaga sa tao, babalik din sa iyo yung kabutihan na yun. At naniniwala ako na totoo po yung ganong bagay. Kasi may mga na-encounter nga din po ako na kahit rude makipag-usap sa akin o parang harsh yung makipag-usap sa akin ibang mga tao, pero parang kapag papakitaan mo pa rin ang kabutihan, in some other time na hindi man ngayon, di ba? Pero may isip mo na, bigla na lang sila magiging mabait sa'yo kasi hindi mo naman sila ginantihan o wala ka namang ginawang kahit na sa kanila. Ayan. Tapos, ayan, next po, number 2, ayan, Christian kindness is brave yet humble. Ayan, yung kindness nga daw po ng isang Kristiyano, dapat matapang pero pa din, humble pa din. Ayan, sabi po dyan sa Psalms 141:5, let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil for my head. Let my head not refuse it, yet my prayer is continually against their evil deeds. Ayan. Tapos meron nga pong kwento dito. Ayan. Ayan. Siya yung lalaking meron pong sa ulo, si Mario. Tapos yung may salamin, si Gregory Boyle. Ayan, si Gregory, father po siya, o parang, preacher siya. Ganyan. Tapos, si father po, ayan, si father na. Ayan, si father po, siya, tawag dito, meron siyang ministry na pumupunta siya dun sa mga gang, tapos nag-share siya dun sa mga tao. At isa nga po dun sa napanalunan niya is si Mario. Tapos one time, sinama niya nga po si Mario dun sa habang nag-preach siya. Tapos, nag-preach siya. Tapos bilang, punapunta niya sa stage, tapos sabi niya, kayo ba, meron ba kayong tanong kay Mario? Ganyan. Biglang ganun sinabi. Tapos may isang babae na, tawag dito, na tumayo. Tapos sabi niya, may tanong ako kay Mario, ganyan. Tapos sabi niya, kasi nagtanong nga siya, tapos sabi niya, ikaw ba, gusto mo ba na, maging katulad mo yung, yung mga anak mo? Tapos sabi naman ni Mario, ako, ayoko. Parang kasi nga, yung naiisip niya yung background ng buhay niya na ayoko maging katulad ko yung magiging anak ko kasi ganito ako, ganyan. Pero yung time po na yan, na siya, ligtas na siya. Siguro naaalala niya lang yung dating siya. Ganun. Tapos bilang yung babae na yun, bigla siya naiyak. Yung nagtanong lang siya kay Mario. Naiyak siya kasi naisip niya, hindi Mario, ba't yan yung iniisip mo? Ikaw, ayan, yung nasa baba, sabi dyan, maliit kasi siya. Sabi, yan, umiyak din kasi si Mario. Tapos sabi sa kanya ng babae, you are loving, you are kind, you are wise.
I hope your kids turn out to be like you. Yan. Kasi parang si Mario, hindi niya na nakita na ano pala siya, naging okay na pala siya, o ligtas na nga siya, niligtas na nga siya ni Lord. Sabi dito, Mario was weeping because a room full of people had seen him and they had helped him to see himself. Na I pray nga po na kung merong mga Mario sa atin dito, diba, parang nisip mo na, ikaw niisip mo pa rin yung sarili mo na, ganito ako dati, ganito yung ginawa kong kasalanan. Tapos kung may someone na magsabi na, ikaw ba, ganito, ganyan, ganyan, diba, parang mapakita natin sa tao na yun na, ikaw, ano ka, tinubos ka na ni Lord, ano ka, hindi ka naman talaga ganito. Para makita sa'yo na, na nagbago ka naman talaga. Ayan. Tapos sabi dito, yung mga tao na yon sa room na yon, tinulungan nila si Mario na makita niya yung sarili niya. Diba? Na nagbago na siya, na hindi na siya yung dating Mario na, makasalanan nga. At, yun nga, yung parang, dito, sabi dito, yung, yung kindness, ito yung nakikita mo sa isang tao, kung paano siya tignan ni Lord. Ganun daw yun. Kasi kung rude ka makipag-usap sa mga tao o makisalamuha, hindi mo nakikita kung paano siya tignan ni Lord. Na, ay, ganito pala siya, ganito pala nagkikare si Lord sa kanya, kaya ganun kabuti si Lord sa buhay niya. Tapos, number 3 po, yan, sabi po dyan, number 3, Christian kindness is real, not superficial. Yan, dapat hindi nga po siya yung parang, hindi siya peke, kundi dapat, totoo yung pagiging, natin, yung kindness nga po na meron tayo. At kagaya nga po ito nung kwento sa, yung sa, kay blind Bartimaeus, sabi po dyan sa Matthew 8:2-3, yan, lumapit sa kanyang isang lalaking may malubhang sakit. Hindi pala yan. Iba pala to, iba. Yan. Iba pala yung, blind Bartimaeus. Hindi, ayan. Iba pa pong kwento yung nasa verse. Ayan. Tapos sabi dito, yan, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya. At sinabi, Panginoon, kung gusto niyo po, apagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Sabi sa kanya ni Lord, hinawakan nga siya at sabi sa kanya ni Jesus, gusto ko, luminis ka. Tapos luminis nga siya. Tapos yung next nga po dyan, ayun yung kwento ni blind Bartimaeus na sinasabi ko kanina. Yan, sabi dito, Christ is the perfect depiction of kindness. Ibig sabihin daw po ng depiction, yung parang result o yung action ng kindness. Si Jesus po yung perfect na example po nun. Sabi, when he heard a poor blind beggar, na si Bartimaeus nga po, yan, calling out to him, he didn't consider him a nuisance. Yan, but stop and ask, what do you want me to do for you? Kagaya po nung kanina, sabi niya, Lord, kung gugustuhin mo, gumaling ako ganyan. Sabi sa kanya ni Lord, kanina isang kwento, na gusto ko luminis ka. Parang ganito. Sabi naman dito, Lord, kung gusto mo, parang, what do you want me to do for you? Sabi sa kanya ni Lord. Tapos sabi sa kanya ni Lord, ay gusto ko, yan. Gusto ko po, makakita po ako. Tapos yun, that time, si blind Bartimaeus nga, sabi, then with mercy and compassion, he restored Bartimaeus' sight just as he requested. Si Jesus ganun siya, na kapag nakakita siya ng mga nangangailangan sa kanya, nagiging kind siya, hindi niya nilalayuan. May mga times na sinasabi nga na parang sinasabi na ng mga disciple na, wag kang lalapit, or parang nilalayo ng tawag dito ng mga disciple, yung mga lumalapit kay Jesus. Pero si Jesus, siya pa yung lumalapit na, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Kaya naman kapag may tinanong sa kanya, talagang lumalapit din talaga si Jesus. Pinapakitaan niya ng kabutihan niya. Tapos sabi nga po dito, yung sa next nga po, sabi, kindness, seeing one another in the light of Christ. Ayan, yung pagiging kind nga po, ayan, nakikita mo yung bawat isa. Ayan, in the light of Christ. Ayan, tapos yung last na lang po dyan, ayan may tanong nga lang po dyan na last. Ayan, are we keeping kindness in our pockets? Yung itong po ba, yung parang message na to, itong turo na to, itong mga sinabi nga po sa atin, alam ko parang dating-dati pa, kahit nung bata ka pa, sinabihan ka na ng ganito, tinatago lang po ba natin to sa mga bulsa natin? Ayan, nandyan lang ba yan? Turo lang ba siya? Ayan, sabi, or does the world see the kindness of Jesus in our lives? Diba na, I pray na wala pong masabi yung, parang hindi nila ma-question na, mas mabait pa tong hindi,
Kristyano, parang may mga ganun. Kundi makita sa atin na totoo o genuine nga po yung pagiging Christian natin. Na hindi lang po tayo parang Christian sa title, kundi nakikita sa atin na ay mabait si Jesus, mabait din ako, mabait din tayo. Na nakikita po sa mga buhay po natin yung ganito. At ayun lang po, to God be the glory.